Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Kanina nga alas 4 ng hapon, yung sentro nitong si Marce ay nasa layong 740 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, wala pa namang direktang epekto etong si Bagyong Marce sa kahit anong parte ng ating bansa, pero yung kanyang trough extension ay magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may mainland Cagayan, Isabela at Bicol region. Kaya sa mga nasabing lugar, kailangan mag-ingat sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag nagkaroon ng atayog ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon yung inaasahan natin. Though dito sa Batanes at Babuyan Islands, mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan ang posible at sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nga ng Kapuluan ay mga tsansa ng mga localized thunderstorms ay posible. Tignan naman natin yung posibleng maging track netong si Marce. Ngayon, hanggang bukas, posible ngang tahakin nito yung direksyong west, northwest, bago bumagal at tahakin ang westward na direksyon. Posible nga by tomorrow ito ay isang severe tropical storm at typhoon category by tomorrow evening or Wednesday early morning. Importante rin na pagtuunan natin ng pansin na etong si Marce, yung kanyang bahagyang pagbagal around Wednesday, Thursday as a typhoon. So, as a typhoon, malakas na yung hangin na pwede nitong madala, kaya kailangan mag-ingat lalo na sa mga nasa may northern Luzon area dahil kung matagal na oras as a typhoon etong si Marce, ramdam nga natin yung mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan rin. Kaya palagi pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Posible ngang landfall nito ay sa may Babuyan Islands or mainland northern Luzon. Pero dahil nga sa high pressure north netong bagyong ito, yung kanyang forecast track ay posibleng bumaba at mapunta sa may Cagayan, Isabela area. Nasa loob pa rin naman ito ng ating area of probability. Rapid intensification, posible pa nga rin.